Pinagpawisan ng malamig si Chi Wenyuan. Nagulat siyang nagsabi kay Wu Xuanyi. Ito, paano nangyari ito? Kayang patayin ng isang saksak ng espada ang isang Supreme Realm Powerhouse. Tumingin siya kay Wang Yang nang may pagmamalaki at nagsabi. Sabi ko na, hindi pwedeng maging kalaban ng Master ang matandang Chu. Lubos na masaya si Tan Zhao. Ngumiti siya ng maliwanag at mahinang nagsabi. Salamat langit, salamat lupa. Muling nagtagumpay ang Supreme Master. Magkalas ang mga kamay ni Wu Meiniang, Yun Meiniang, sa dibdib. Lubos niyang ipinagmamalaki ang kanyang matalinong desisyon at nagsabi. Tama ang aking taya, wala pang ilang araw. Nabayaran na ang malaking paghihiganti. Mukhang kailangan kong maging mas malapit kay Kuya Wang Yang sa hinaharap. Sa sandaling ito, nakahiga si Old Man Zuan sa lupa. Duguan. Nakakatakot tingnan. Ang kanyang mukha ay kulay abo na parang dahon ng saging. Malabo ang kanyang mga mata. Puno ng kawalan ng pag-asa. Nabulong niya. Ako, ano ba talaga ang nagawa kong mali at nalipol ang buong pamilya Chu sa isang gabi lang? Hawak ni Wang Yang ang espada at malamig na humirit. Mabait siyang sumagot para sa matandang lalaki. Ang mali ninyo ay nagalit kayo sa maling tao. Bigla, malakas siyang tumawa at nagsabi. Kahit na ang pamilya Chu ay mayroon ng ganitong kapahamakan sa kanilang tadhana. Pagkasabi nito, kumislap ang kanyang mga mata. Nagbabanta siya, ngunit kung papatayin mo ang Venerable One na ito, magagalit mo ang Heavenly Might. Si Wang Yang, ano ang kinatatakutan niya? Itinaas niya ang kanyang matalim na espada na kumikinang ng nakakasilaw. Malamig na nagpahayag, ang Heavenly Might, ako ang Heavenly Might, matandang lalaki, oras mo nang umalis. Tiningnan ni Old Man Zuan ang kanyang espada ng takot. Malakas siyang sumigaw. Cough cough. Ikaw, hindi ka ba talaga natatakot sa Saint? Bago pa matapos ang kanyang banta, mabilis na humugot siya ng isang napakagaling na saksak ng espada. Isang malakas na sigaw ng kawalan ng pag-asa ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos nito, kinuha niya ang Human Emperor banner at sumigaw. Lumabas kayo. Ha ha ha. Matandang lalaki. Paano ko hahayaan na mamatay ka ng komportable? Dali, masunuryang pumasok ka sa Human Emperor banner at magtrabaho ka. At sa ganoon, hawak niya ang Human Emperor banner. Ngumisi siya ng masama, na ikinatakot ng System Spirit at pinagpawisan ito ng husto. Tinakpan niya ang bibig at sinabi, Wow, Master Host, ang pagtingin ninyo kapag nakangiti ay parang isang masamang amo. Dahan-daang umalis ang kaluluwa ni Old Man Zuan sa kanyang katawan at sinipsip ng Human Emperor banner. Hindi siya makapaniwala, sumigaw siya, Hindi, ayoko. Dahan-daang sinipsip ng Human Emperor banner ang kaluluwa niya hanggang sa maubos. Tanging isang kaunting maitim na china lang ang natira. Itinaas ni Wang Yang ang kanyang long halberd sa harap niya. Pinagmamasdan ito. Nagtanong siya sa system. Hindi masama itong Asher Heaven halberd. Anong grade ba talaga ito? Masaya itong sumagot. Sinuri na ito ng aking system. Ito ay isang rare at hard to find top grade Saint grade long halberd. Mukhang hindi gusto ni Wang Yang ang armas na ito. Nagsalita siya. Ang long halberd ay mabigat at nakakaabala. Sige na lang. Gamitin ito para mapataas ang lakas ni Wu Xuanyi. Sa sandaling ito, isang misteryosong maitim na chi ang lumabas mula sa likod niya. Narinig ng system ang kanyang sinabi at nalungkot. Walang kibo. Kasabay nito, ang agos ng chi na iyon ay lalong lumakas. Nilikha nito ang isang malaking buhawi sa kalangitan. Malinaw na nakikita ng mga tao ang lahat. Nag-usap-usap sila. Nagbago na naman ang langit. Asawa, dali, lumabas at tingnan mo. May immortal. Patuloy na nag-anunsyo ang system. Babala. Nadetekta ang hindi kilalang energy fluctuations. Babala. Hindi karaniwan ang life signal ng target. Antas, hindi kilala. Babala, bumababa ang stability ng space. Lubos na nagulat si Wang Yang at nagtanong sa system. Nagtago ba itong matanda ng iba pang sikreto hanggang sa huling sandali? Kahit ang system spirit ay hindi alam. Nag-aalala itong sinabi. Ay ito, paano nangyari ito? Baka may isang saint na personal na nagpakita. Matulin siyang tumingin dito at nagtanong. Sabi ko, asong system, basta lang ako nag-aksyon sa isang matanda. Bakit naman saint pa ang nanghimasok? Ang system ay namamatay din sa sakit ng ulo. Pinaikit niya ang mga mata at tinakpan ang mga tenga. Ayaw na niyang marinig. Nabulong siya. Hindi alam ng aking system.
Hindi sapat ang lakas ng aking system ngayon. Wala akong awtoridad na suriin ang antas ng kalaban. Kaya ko lang mahulaan na ito ay hindi bababa sa quasi-saint level. Sa kalangitan, lumitaw ang isang pares ng pulang mga mata, na nakatayo ng matindi sa gitna ng madilim na langit. Ang maitim na mukha na may pulang mga mata sa langit ay malakas na nagtanong sa kanya. Sino ka ba talaga? Naglakas loob kang patayin ang mga tao ng pamilya Chu at galitin ang Heavenly Might. Naningkit ang mga mata ni Wang Yang habang nakatingin sa matanda at sinabi. Galitin ang Heavenly Might, matandang multo ng pamilya Chu. Pinatay ko sila. Sino ang nagutos sa kanya na galitin ako? Sa kanyang puso, lihim niyang naisip, kailangan ko munang sukatin ang lakas ng saint na ito. Ang mga salitang ito ay ikinagalit ng matanda. Sumigaw siya ng malakas. Mayabang na kulisap, hindi mo ba alam na ang pamilya Chu ay mayroong quasi-saint na nagpoprotekta sa kanila? Sa tingin ng Venerable One na ito, hindi ka na gustong mabuhay. Pagkasabi niyan, nagpalabas siya ng spirit energy na parang kidlat patungo kay Wang Yang. Wala siyang takot, nakatayo siya ng diretso, hindi gumagalaw. Umalinaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Umulan ang usok at alikabok. Magkalis ang mga kamay ni Yun Mei Niyang sa dibdib. Kumunat ang noo niya at naisip, hindi ko inaasahan na mayroong ganitong malakas na sandigan ang pamilya Chu. Kaya pala, naglakas loob silang sirain ang aking ama. Ang hari, nag-aalala si Tan Zhao at tinawag siya. Supreme Master. Takot na takot din si Wushwani. Malakas siyang tinawag. Hindi maganda, Master. Sa sandaling ito, hinugot ni Wang Yang ang kanyang espada at ginamit ang Chen Kun Heavenly Kang Art, Profound Light Resisting Thunder. Ang kanyang buong katawan ay nagpalabas ng malakas na gintong spirit energy. Malamig siyang humirit, mukhang ang quasi-saint ay wala ring ganoong kalakas. Pagkasabi niyan, lumipad siya patungo sa matanda. Tiningnan siya ng matanda na papalapit. Nagulat siya. Tanga, walang kwenta. Sumigaw siya. Ikaw, naglakas loob kang labanan ang Venerable One na ito. Kalmado siyang sumagot. Labanan. Kung may kakayahan ka, hindi ka rito magdudulot ng ganyang ingay. Umalis ka na para sa Venerable One na ito. Winagayway ni Wang Yang ang kanyang kamay. Ang Heavenly Flame 9 Tribulation Sword Mid-Stage Technique ay ginamit ng epektibo. Kasabay nito, pinagsama niya ito sa Void Termination Heaven Technique. Lumikha ng nakakatakot na lakas. Umalinaw-ngaw ang malakas na pagsabog. Nagpalabas ng ginto, bumuo ng isang bowl ang apoy sa kalangitan. Tinakpan ng tatlong babae ang kanilang mga mata. Nag-alala si Wushwani at naisip, mananalo ang master. Umaasa rin si Tan Zhao na magiging maayos ang Supreme Master. Si Yun Mei Niyang naman ay nag-iisip, napakagaling talaga. Hindi ko alam kung ilan pa ang mga nakatagong card ni Kuya Wang Yang. Mukhang hindi rin ako pwedeng maging tamad. Hindi nagtagal, nakatayo siya, hawak ang espada, napakamarangal, at malamig na humirit ng may paghamak. Ang quasi-saint ay ganito lang pala. Kasabay nito, lumitaw ang mga bitak sa salamin. Isang tao ang nakaupo sa upuan. Napapalibutan ng kumikinang na mga salamin. Nabulong ng matanda, isang mayabang na bata. Naglakas loob kang umaksyon sa aking out-of-body incarnation. Pero bakit hindi epektibo ang heavenly punishment kanina? Baka isa rin siyang daw master. Matapos siyang harapin, lumipad si Wang Yang pababa sa lupa. Ang mga mamamayan ay matagal nang nakaluhod sa ibaba. Sabay-sabay silang nagsabi, salamat sa malaking kabutihan at birtod ng immortal. Hinding-hindi namin kayo malilimutan. Divine Immortal na may walang kapantay na kapangyarihan. Handang kaming magsilbi sa inyo habang buhay. Ang System Spirit, na nakangiti ng malaki, kumaway-kaway ang mga kamay at paa. Nagsabi sa kanya, wow, Master Host, napakalakas ninyo. Naglakas loob kayong direktang harapin ang quasi-saint Heavenly Might. Bigla, kinaskas niya ang noo nito. Sumigaw sa sakit ang system. Master Host, kayo. Kalmado niya itong pinutol. Sa susunod, maging mas matalino ka. Sa isang matandang quasi-saint lang. Takot na takot ka na. Sa araw ding iyon, tinawag ni Yun Mei Niyang ang mga tao mula sa 4 na malalaking pamilya. Nagtanong ang isa, Yun Mei Niyang, bakit mo kami tinawag? Nakaluhod sa upuan. Diretso niyang sinabi, syempre, para lang turuan kayong 4 na malalaking pamilya kung paano mamuhay. Ang matandang asong iyon mula sa pamilya Chu ay pinatay na parang langgam.
Ayaw ninyong sundin ang kanyang yapak. Hindi ba? Nang marinig iyon, namutla ang mga ulo ng 4 na malalaking pamilya sa galit. Isang matandang babae ang galit na sumigaw. Walang hiya, Yunmei Niyang. Hindi na ito ang panahon ng iyong ama. Huwag mong isipin na kaya mo kaming pilitin na sumuko. Nagpatuloy ang matandang lalaki sa tabi. Ang aming 4 na malalaking pamilya ay hindi mga tagalabas. Huwag mong isipin na dahil nalipol mo ang pamilya Chu, kaya mo nang maging mayabang dito. Nagpatuloy siya. Alam ko na ang inyong 4 na malalaking pamilya ay may malalim na background. Ngunit may kasabihan. Ang malakas na dragon ay hindi kayang apihin ang ahas sa kanyang teritoryo. Hanggat kinikilala ninyo si Wang Yang ng Great Sheng Dynasty bilang master ng Mystic Moon. Kaya kung tiyakin na ang inyong mga interes ay hindi masisira. Isang babaeng nakasuot ng berdeng damit ang tumayo at nagsabi, sige na, kung ganyan na ang sinabi mo. Hindi kami tutol sa pag-takeover ng Great Sheng Dynasty sa Mystic Moon. Lumabas si Yunmei Niyang patungo sa pintuan. Lumingon siya at sumagot, ang marunong umunawa ay siyang bayani. Naniniwala ako na ang inyong katapatan ay gagantihan ng karapat-dapat. Galit na sumigaw ang matandang babae. Bata, huwag mong basta-basta magpasya para sa amin. Hinding-hindi kami sisuko sa Wang Yang na iyan. Sumang-ayon ang matandang lalaki sa tabi. Oo nga. Ang Emperor ay may pangalan lamang ngunit walang kapangyarihan. Habang ang aming mga pamilya ang hindi nagbabago. Sandali siyang tumigil. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa babaeng nakasuot ng berdeng damit. Itong Wang Yang na ito ay malakas at sinusuportahan siya ng mga mamamayan ng kapital. Mas mabuti pang maghintay tayo at tingnan ang sitwasyon. Hindi pa huli ang lahat para palitan siya kapag nasuri na natin ang kanyang pinanggalingan. Ngumiti ang babaeng nakasuot ng berdeng damit at sumagot. May punto ka. Hintayin na lang natin at obserbahan. Kasabay nito, sa Great Sheng Imperial Palace, si Ye Qingcheng ay nagbabasa ng mga memorial ngunit hindi makapag-focus. Nawawala sa sarili. Naisip niya, lahat ng mga memorial na ito ay walang kwentang bagay. Hindi ba natatakot ang mga tao sa ibaba na hindi pa ako sapat na abala? Hindi ko rin alam kung paano ang pag-usad ng husband sa kabilang panig. Araw-araw siyang nananalo. Siguro malapit na siyang umabot sa royal capital ng Mystic Moon. Hindi ba? Bigla, isang babae ang pumasok at nagulat. Your Majesty, balita ng tagumpay mula sa frontline. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa si Ye Qingcheng at agad na tumayo. Ngumiti siya at nagsabi, ano, muling nagtagumpay ang husband. Dali, ibigay mo ang sulat ng balita. Lubos siyang masaya. Nasira ang royal capital. Nalipol ang pamilya Chu. Ang babae ay nagkalas ng kamay at yumuko. Nagbati kay Ye Qingcheng. Congratulate, Your Majesty, sa pagiging asawa ng King Consort. Pinalakas ninyo ang Great Sheng. Sa sandaling ito, nakalubog pa rin siya sa tuwa ng tagumpay ni Wang Yang. Gaya ng inaasahan sa husband. Siya ay isang henyo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa kanya. Pagkatapos nito, tinupi niya ang sulat at nagutos. Ipasa ang utos ng ako. Agad na umalis. Gusto kong personal na pumunta sa royal capital ng Mystic Moon upang batiin ang King Consort Wang Yang sa kanyang tagumpay sa National Annihilation. Sumagot ang babae, yes, Your Majesty. Sa Mystic Moon Royal Capital Square, si Wang Yang, kasama si Wu Xuanyi at si Yunmei Niyang, ay lumabas upang salubungin si Ye Qingcheng. Si Yunmei Niyang ay lubos na ayaw. Talaga namang pinapalabas ako para salubungin ang bisita. Nakakainis talaga. Si Wu Xuanyi ay napaka-curious. Bakit hindi pa siya dumating? Dapat na rin sigurong palitan ng babaeng master ang kanyang karwahe. Si Wang Yang naman ay mas nag-aalala para sa kanyang asawa. Higit 1 buwan na kaming hindi nagkita. Empress na asawa. Baka pamayat na siya. Nasa tapat niya ngayon ang isang grupo ng mga sundalo na nakalinya ng tuwid. Sinusundan ni Wang Yang ang liwanag na nagmumula sa karwahe ni Ye Qingcheng. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang 2 ilaw ng sasakyan, na nagpapakita ng sukdulang tuwa at kagalakan. Masaya siyang nagsalita. Sa wakas, dumating na rin ang Empress. Sa tulong ni Wang Yang, bumaba sa karwahe si Ye Qingcheng. Si Wu Xuanyi kasama ang mga sundalo ay lumuhad sa kanya. Pagpupugay, Your Majesty. Nang makita si Yunmei Niyang, nagseselo si Ye Qingcheng. Nangaasar siyang nagsalita, ay,
Mabuti at dumating ka. Akala ko, si MS, yun ay nagbuwis na ng buhay para sa bansa. Direktang tiningnan ni Yun Mei Niyang ang kanyang mga mata. Kalmado siyang nagsabi, dahil sa biyaya ng aking nakababatang kapatid, sister. Halos walang kahirap-hirap na nakuha ko ang buong Chu Kingdom. Agad namang sumagot si Ye Ching-cheng. Tama ka. Hindi ko rin akalain na ang husband ay magiging ganito ka-divine at magaling. Magkalis ang mga kamay ni Yun Mei Niyang sa bewang. Mapagmataas siyang nangantya. Magaling talaga ang pagkakasal. Kahanga-hanga iyan. Gusto ko rin sanang makisama. Nakatayo sa pagitan ng dalawang babae na puno ng tensyon ay si Wang Yang. Nalubos na hindi komportable. Kinamot niya ang ulo at pilit na ngumiti. Nakakainis talaga. Huwag kayong mag-away dito mismo. Ha? Ilang sandali pagkaraan. Ang tatlo ay nakaupo na sa hapagkainan. Nagsalita si Yun Mei Niyang. Sa pagkakataong ito, sa paglipol ko sa pamilya Chu, malaki ang naging ambag ko. Ano man ang mangyari, dapat magbigay ng reward ang aking nakababatang kapatid, sister. Hindi ba? Hindi papayag si Ye Ching-cheng na mapunta sa mas mahinang posisyon. Agad siyang sumagot, sabihin mo na lang kung ano ang presyo mo. Hindi rin naman ako masama at walang puso. Hawak ni Wang Yang ang kanyang wine glass. Ang lahat ng kanyang pandama ay sabik na sabik sa magandang eksena. Oo, kawili-wili. Mukhang may magandang palabas na mapapanood ngayon. At pagkatapos, direkta sa punto si Yun Mei Niyang. Nagtanong siya, maaari mo bang hayaan ang inyong abang lingkod na pagsilbihan ng King Consort Wang Yang? Hindi nag-aksaya si Ye Ching-cheng ng isang segundo sa pag-iisip at direkta siyang tumanggi. Talagang hindi. Ang husband ay akin. Hindi siya isang tao na pwede mong pagka-interesen. Nang marinig iyon, labis siyang nagalit at nagsalita. Ye Ching-cheng, huwag kang magpakipot, kung hindi dahil sa tahimik na pagsisikap ng inyong abang lingkod sa likod. Paano ka madaling makukuha ang Mystic Moon Royal Capital? Mabilis siyang nagbigay ng kanyang rason. Ang ambag ay ambag, ngunit ang bagay na magkasama ang isang asawa ay hindi maaaring pag-usapan. Si Wang Yang, nakasuporta ang kanyang baba, pinapanood niya ang dalawang babae na nag-aaway. Lihim niya silang pinalalakas ang loob. Mag-away kayo, mag-away kayo. Pagkatapos ng away, bigyan ko ng tig-isang candy. Nang makita na ganoon siya kagalit, sinubukan ni Yun Mei Niyang na gumamit ng magandang salita upang makumbinsi. Sister, huwag kang magalit ng ganito. Tayong dalawa, pwede tayong umayon. Hindi ba? Tulungan ng inyong abang lingkod ang Great Sheng na mag-merge sa Mystic Moon. Ikaw ay Empress pa rin sa taas. Ngunit ang inyong abang lingkod ay gusto lang ng isang lugar sa harem. Ano sa palagay mo? Nang marinig iyon, nagtaka si Ye Ching-cheng at nagtanong. Ano? Mag-merge ang Great Sheng at Mystic Moon. At ako ay Empress pa rin. At sa ganoon, seryoso siyang sumang-ayon. Ito ay talaga namang hindi masamang presyo. Ako ay sumasang-ayon. Tiningnan siya ni Yun Mei Niyang nang hindi makapaniwala. Akala ko ay tatanggi ang aking nakababatang kapatid, sister. Sa kanyang puso, lihim siyang nagsisi. Nakakainis. Masyadong mababa ang presyo. Nahuli ako ng babaeng ito. Habang nanonood ng magandang eksena, hindi naging masaya si Wang Yang. Galit siyang tumayo at hinampas ang dalawang kamay sa mesa. Sumigaw ng malakas. Hindi ako sumasang-ayon. Bakit kayo bigla na lang nagkasundo at ipinagbili ako? Nakapikit ang mga mata ni Ye Ching-cheng habang nakatingin sa kanya. Malamig siyang nagpahayag. Walang bisa ang pagtutol. Husband, huwag kang magpakita na parabang napapaboran ka na hindi dapat. Dahil marami ang gusto nito. Nang lumitaw ang system spirit, sinabi niya rito, ano ito? Nagkasundo sila at pinipilit akong sumama sa kanila, makipagkasal. Sumama sa pamilya. Tumawa ito ng mapanukso. Master host, hanggang tenga na po ang ngiti ninyo. Bakit pa kayo nagpapanggap? Nang malantad siya, ninervyos siya kaya hinaplos niya ito. Kung hindi ka magsasalita, walang magsasabi na tanga ka. Pagkatapos nito, hindi niya maiwasang kurot ang pisngi nito. Galit na nagngalit ang ngipin. Sabi ko, asong system, nakalimutan mo na yata, nasaan ang reward ko sa paglipol ng bansa? Sinubukan nitong tanggalin ang kanyang kamay at sinabi, nandito na po, Master host, huwag po kayong magmadali. Pagkalipas ng isang segundo,
Masaya itong nagtaas ng 9 Heavens Profound Thunder record at nagsabi, "Congratulate, host, nakumpleto ang misyon ng paglipol ng bansa. Reward, malaking regalo. Congratulate, host, nakakuha ng Saint Grade Mid-Grade Cultivation Technique. 9 Heavens Profound Thunder record. Saint Grade High-Grade Weapon. Sky Splitting Absolute Boundary Sword. Kasama ng Saint Grade Mid-Grade Magic Treasure. Destiny Jade Pendant." Medyo hindi nasisiyahan si Wang Yang at nagreklamo. Masyadong ordinaryo itong mga bagay na ito. Asong system. Sa tingin mo ba na sa pamamagitan ng paggamit ng mga bagay na ito ay mapapaalis mo ako? Pagkasabi pa lang niya, inihagis niya sa kanya ang isang piraso ng heavenly daw. Mabilis niyang ipinaliwanag. Hindi, talagang hindi. Ang susunod na item ay ang penultimate, panghuli, malaking reward. Isang piraso ng heavenly daw. Hawak ang piraso ng heavenly daw sa kanyang kamay. Sinabi niya, "Okay lang ito. Hindi na sayang ang pagsisikap ko kamakailan sa pagtaas ng antas." Bigla, lumitaw si Wushwani at si Tan Zhao sa magkabilang panig niya. Nagsalita si Wushwani, "Master, nandito pala kayo." Mahina si Tan Zhao, "Supreme Master, sa wakas ay natagpuan na rin po namin kayo." Medyo naiinip siya at tinanong sila, "Ha, bakit kayo narito?" Sumagot si Tan Zhao, "Her Majesty ay nag-utos sa akin na hanapin kayo para mag-meeting. Nabalitaan ko na dumating na ang mga representante ng malalaking pamilya sa Mystic Moon Kingdom." Naiinip na ipinikit ni Wang Yang ang kanyang mga mata. Direkta siyang tumanggi ng walang pag-aalinlangan. Hindi pupunta. Ayaw ko sa mga meeting. Kahit na nakaupo lang ako doon bilang isang lucky charm. Hindi rin pwede." Tumawa ang system sa kanya. "Hehe, Master Host, hindi ba't sa kasalukuyan? Iyan ang inyong papel." Muli niyang pinatunayan na imposibleng mag-meeting. At kailanman ay hindi. Hindi siya pinilit ni Wushwani. Nagtanong siya, "Kung ganoon, Master, saan kayo pupunta?" Tiningnan niya ang dalawang babae at sumagot, "Tan Zhao, Wushwani, samahan ninyo ang Venerable One na ito sa pamamasyal sa lungsod. Lagi na lang tayo sa palasyo." Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang dalawang babae. Ngumiti si Wushwani at sinabi sa kanya, "Napakagaling. Sa wakas ay makakagala na rin." Dahan-daang tumango si Tan Zhao. "Okay, susunod po ako, Supreme Master." Kasabay nito, sa malaking bulwagan ng Royal Palace, labis na hindi nasisiyahan ang mga representante ng mga pamilya sa kawalan ni Wang Yang. Sinabi nila sa isa't isa, "Ha, hindi ba sinabi na bumalik na ang King Consort Wang Yang? Daan-daang bagay ang kailangan gawin." Sabi ng isang tao. Ipinagtatanggol siya. Baka busy lang siya. Tutol ang isa. Kahit gaano pa ka-busy, dapat dumating man lang siya sandali. Gusto namin siyang makita. Kumunat ang noo ni Yun Mei Niyang habang nakatingin kay Ye Ching-cheng. Sabi ko, "Nakababatang kapatid, sister, bakit hindi pa dumating ang husband?" Galit din siya. Magkalas ang mga kamay ni Ye Ching-cheng sa dibdib. Malamig siyang nagsabi, "Ilang beses ko na bang sinabi? Sa formal na okasyon, dapat tawagin siya sa kanyang titulo." Nang marinig iyon, nalaman ni Yun Mei Niyang na medyo lumagpas siya sa limitasyon. Mabilis niyang inamin ang kanyang pagkakamali. "Ay, hindi po sinasadya ng inyong abang lingkod kanina. Patawarin ninyo po ako, Your Majesty, kung hindi darating ang husband. Paano na ang meeting na ito?" Sumagot siya, "Okay lang. Magpatuloy ang meeting tulad ng dati." Habang nagaganap ang meeting, dinala ni Wang Yang ang dalawang babae sa pamamasyal sa lungsod. Sa mga kalsada, umalingaw-ngaw ang mga boses ng nagbebenta ng mga candied fruit. Sariwang candied fruit, dali, bili na. Superb cotton candy. Kung hindi matamis, walang bayad. Sa sandaling ito, excited na tumakbo si Tan Zhao sa isang stall. Nagulat siyang nagsalita, "Wow, ang cute ng fox mask na ito." Ngumiti ang may-ari ng stall at nagpakilala, "Miss, magaling ang mata ninyo. 15 copper coins lang po ito." Lumitaw si Wang Yang sa tabi niya. Nagpahayag siya, 15 coins. Bibili ko ang buong stall mo. 100 taels. Ang may-ari ng stall, na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nabulong niya, "Ay 100 taels. Guest, kayo talaga ang aking dakilang benefactor." Masayang naisip ni Tan Zhao. Napakagaling. Ito ay binili para sa akin ng Supreme Master.
Kailangan ko itong ingatan ng mabuti. Pagkatapos mamili, sinabi niya sa kanya, "Tara na, tingnan natin ang ibang lugar." Sa harap ng tatlo ay isang malaking pulutong. Curious na itinuro ni Wu Xuanyi ang kabilang direksyon. Sinabi niya sa kanya, "Master, maingay sa unahan. Nakaharang pa sa daan." Sinabi niya sa dalawang babae na umikot na lang sila. Huwag nang makisali sa mga usaping ito. Bigla, nagpakita ang sistem ng abiso. Na ikinagulat niya. Sa screen ay may text na nagsasabing, may lumitaw na Child of Destiny sa harap. Pakiusap, tanggapin siya bilang disciple sa lalong madaling panahon. Inihagis ni Wang Yang ang isang singsing na jade. Yumuko siya at sinabi, "Child of Destiny, talagang naghahanap ako ng matutulugan at may nagbigay ng unan. Dapat din pala akong kumuha ng ilang magagaling na binhi, talents, sa sect." Pinuri siya ng system ng may pambabola. Master Host, napakatalino ninyo. Ang pagtanggap sa Child of Destiny bilang disciple ay magbibigay ng karagdagang reward. Pinayuhan niya ito. Huwag kang masyadong mayabang. Una, humble muna tayo at manood ng palabas. Masayang tumawa ang system spirit at sumagot. Napakagaling. Manunood ng palabas. Manunood ng palabas. Isang babae ang tumuro sa matandang lalaki at nagalit na nagsalita. Kayo mga masasamang alipin. Talagang inaapi ninyo ang mga tao. Hinahaplos niya ang kanyang balbas at nagsabi, "Ito ang kagustuhan ng Old Master. Kung hindi ka nasisiyahan, kailangan mong tiisin." Hindi napigilan ng babae ang kanyang sarili at sumagot, Ako ang master ng Lin Manor. Sa anong karapatan ninyo inagaw ang aking bahay?" Pagkasabi pa lang niya, isang lalaki na nakasuot ng pulang damit ang lumapit at sinabi sa kanya, "Sa anong karapatan? Dahil sa sandaling malapit nang mamatay ang iyong ama. Ipinagkatiwala niya ang Lin Manor sa akin. Ngayon, ang Lin Manor, itaas man o ibaba, ay aking pasya." Paanong maniniwala ang babae sa sinabi niya? Malakas siyang sumigaw. Ikaw ay nagsisinungaling. Hindi gagawin ng aking ama iyan." Sa sandaling ito, nagbulungan ang mga tao sa paligid. Ang second Master Lin na ito ay masyado ring malupit. Inagaw lahat ng ari-arian. Hindi pa sapat, pinalayas pa ang kanyang pamangkin. Napakalamig ng mundo. Sino ang nagsabi na ang second Master Lin ay mayroong malaking opisyal na nakakapit? Ang mga salitang ito ay nagpaisip kay Wang Yang tungkol sa pag-agaw ng ari-arian. Bakit parang pamilyar ang script na ito? Sa sandaling ito, si Xiao Wu ay dumating kasama ang kanyang mga sakop. Agad na nagbigay daan ang dalawang sakop niya. Malakas silang sumigaw. "Umalis na kayo! Umalis na kayo! Huwag niyong harangan ang daan." Nakilala sila ng mga tao sa gilid ng daan. Lubos silang curious. Baka gusto niyang tulungan si Lin Qingqing. Ay ito, hindi ba ito ang manugang ng pamilya Lin? Si Xiao Wu ng pamilya Xiao. Nang makita siya, ang babae ay parang nakahanap ng sandigan. Tumakbo siya at niyakap siya. Masaya siyang sinabi, "Kuya Wu, sa wakas ay dumating ka na. Ang aking second uncle ay hindi lamang inagaw ang Lin Manor. Pinalayas niya rin ako sa pamilya Lin. Kailangan mo akong tulungan." Hindi tulad ng kanyang inaasahan. Itinaboy niya siya at itinulak siya pababa. Malamig siyang sumigaw. "Bitawan mo ako. Ikaw na mahirap. Huwag mo akong hawakan." Hindi makapaniwala si Lin Qingqing na magiging ganito ang kanyang fiancé. Masakit siyang nagtanong, "Ikaw, bakit ka ganyan?" Ako ang iyong fiancé." Sa sandaling ito, tumingin siya sa babaeng nakahawak sa kanyang kamay. Malumanay niyang sinabi, "Fiancé, ang gusto kong pakasalan ay ang eldest young lady ng pamilya Lin. Nandito ako ngayon para sabihin sa iyo. Ang ating kasunduan sa kasal ay kanselado." Ang babaeng iyon ay nagpakita pa ng paghamak sa kanya. Kahit na siya ang nagnakaw ng lahat sa kanya. At may mukha pa siyang asarin siya. "Elder sister, sa simula pa lang, si Young Master Xiao ay tumingin na sa akin. Tanggapin mo na ang iyong tadhana. Huwag mo na sarilihin ang kahihiyan." Sa sandaling ito, wala nang makapagpapaniwala sa kanya kung anong uri ng tao ang kanyang fiancé. Galit siyang sumigaw, "Ang galing ninyo. Kaya pala, matagal na kayong nagkasundo. Kayo, ang dalawang walang hiya na ito. Hindi kayo mamamatay ng mapayapa." Nagutos ang second uncle ni Lin Qingqing sa kanyang mga sakop. "Tao, palayasin itong baliw na babae na ito." Nasaksihan mula simula hanggang katapusan. Tinakpan ni Wang Yang ang kanyang mukha dahil sa punit na script na ito.
Pati na rin ang eksena ng pagkansela ng kasal. Napakabaho ng script na ito. Hindi napigilan ng mga sakop ng pamilya Xiao ang kanilang paghanga. Ang second old manlin na ito ay masyado ring walang puso. Nang lumitaw si Wu Xuanyi sa harap ni Lin Qingqing, ginamit niya ang spirit energy upang talunin ang mga alipin. Tinuro siya ng lalaking nakasuot ng pulang damit at malakas na sumigaw. Walang respeto. Masyado kayong matapang. Naglakas loob kayong manghimasok sa usapin ng aking pamilya Lin. Malamig na nagpahayag si Wang Yang. Wala akong ibang kakayahan. Tanging malaking tapang lang. Nag-aalala si Lin Qingqing at sinabi, Kuya, huwag ninyong hayaang masangkot kayo dahil sa aking problema. Dali, umalis na kayo rito. Sumigaw siya. Sugod para sa akin. Diretsuhin ninyo at putulin ang mga paa ng aso nitong lalaking ito. Nang marinig ang kanyang utos, sumugod ang butler upang umatake sa kanya. Malamig si Wang Yang na tumingin sa kanya na parang isang patay na tao. Nabulong niya. Isang maliit na langgam na hindi alam ang kanyang lugar.